Ope-Ope Nomi nga ba ang devil fruit ni Rax Disebek? Ang pinaka-pinag-uusapan nga sa latest chapter ng manga yung pagre-reveal na itong si Rax Disebek daw actually natatay pala ni Blackbeard. Sa unang scene nga ng pagdating ng grupo nila Sebek sa Elbaf agad nating napansin na meron silang isang bundok na hiniwa. Idagdag mo pa nga yung dalawang daliri ni Sebek na naka-stretch forward bigla ngang nag-speculate itong buong One Piece community na itong si Sebek daw posibleng ang dating user ng Ope-Ope Nomi. Yes, nagigets ko naman yung idea na to. Since excited nga tayong i-explore itong kaka-reveal pa lang na tatay ni Blackbeard. Pero base nga sa nabasa nating chapter nandito na rin mismo yung explanation sa dalawang ebidensyang nabanggit ko. Una itong daliri ni Sebek. As stated nga meron daw dalawang katanungan si Sebek para kay Loki. Meaning kaya naging ganito yung mga daliri ni Sebek dahil sa simply gusto niya lang ipunto na meron siyang dalawang tanong na gusto niyang masagot. Sa part naman ng pagputol sa bundok base nga sa onomatopeya na nakalagay dito tunog nga ito ng isang slash. Meaning kagagawan ito ng paghiwa gamit ang isang sandata. So meron nga ring mga theory na lumalabas na possible daw na ginamit ni Rax itong devil fruit na Ope-Ope Nomi para gawing immortal yung sarili niyang anak na si Blackbeard. Bali plausible nga itong theory na to. Pero ang nakikita ko ngang butas sa theory na to si Kaido mismo. During Wano arc nga alam naman nating lahat na kasama si Trafalgar Law sa rooftop na lumaban kay Kaido. Meaning kung Ope-Ope Nomi nga talaga yung devil fruit na taglay ni Rax Disebek di ba dapat na na-recognize ito ni Kaido given na captain niya ito. Yung espada nga ni Oden na-recognize ni Kaido na ginamit ni Zoro. Kaya imposible naman sigurong hindi niya maaalala na devil fruit ng captain niya itong gamit-gamit ni Trafalgar Law. Sa part naman ng paggamit daw ni Rax ng Ope-Ope Nomi para mabigyan niya ng immortality itong batang si Blackbeard na-debunk na nga itong theory na to in chapter 1081 pa lang. Dahil sa chapter nga na to nalaman nating natalo ni Blackbeard si Trafalgar Law. At ang comment nga ni Blackbeard patungkol sa Ope-Ope Nomi kung ibebenta niya daw ba ito o gagamitin na lang nila. In-state nga rin ni Blackbeard yung intensyon niya na gamitin na lang ito para magkaroon siya ng eternal life. So with that being said na mga ebidensyang ibinigay natin malabo nga na Ope-Ope Nomi yung devil fruit ni Sebek. Ngayon ang magiging tanong kung hindi Ope-Ope Nomi ano nga ba ang devil fruit netong si Sebek? Ang obvious answer nga sa tanong na to syempre itong Yami Yami Nomi. Alam naman nating lahat na matagal hinintay ni Blackbeard itong devil fruit na to para mapasakamay niya. Ito nga yung rason kung bakit siya sumali sa Whitebeard Pirates. Para sa kanya nga simula nung mamatay na yung tatay niyang si Sebek ang obvious choice na pinakamalakas na pirate crew ito ng Whitebeard Pirates. Plus miyembro nga rin yung captain neto ng tatay niyang si Sebek. Kaya possible na talagang walang magagawa si Whitebeard kundi ang pasalihin itong si Blackbeard. Sa mga nagtatanong nga kung hindi ba na-recognize ni Whitebeard si Blackbeard bilang anak ng dati niyang kapitan ang tingin ko ngang sagot dito oo. Alam ni Whitebeard na anak ni Rax itong si Blackbeard. So double purpose nga yung pagkupkop ni Whitebeard kay Blackbeard. Isa para masundan neto yung kinikilos ni Blackbeard kung may potensyal ba itong maging kagaya ng captain niyang si Sebek na maging masama. Ikalawa para alagaan na rin si Blackbeard. Para nga naman hindi ito mapahamak since kahit papano anak pa rin naman ito ng kapitan niya. Kumbaga similar sa philosophy ni Garp kaya niya kinupkop si Ace na yung kasalanan
naman ng magulang hindi naman namamana at kasalanan na rin ng anak neto. Bali nakadepende nga sa kinikilos ni Blackbeard sa pirate crew nila kung ano ang gagawin ni Whitebeard sa kanya. Kumbaga kung bata pa lang gagawa na ng kalokohan si Blackbeard, paniguradong papatayin siya ni Whitebeard maaga pa lang. Pero alam naman natin kung gaano katalino at gaano kakalkulado gumalaw itong si Blackbeard. Even though napakatagal na nga niyang miyembro ng Whitebeard Pirates, ayaw nga niyang maging division commander. Meaning talagang alam ni Blackbeard na kung makitaan siya ng potensyal na itong dating kanang kamay ng tatay niya, masisira itong pinaplano niya. Naglaylo nga siya at naghintay ng tamang pagkakataon para umusbong at maging malakas. Kaya naman nung time na nakuha niya na itong Yami Yami no Mi at alam niyang kayang-kaya niya na itong nanghihina na si Whitebeard, dito na siya gumawa ng aksyon. So speaking of Blackbeard, sa mga hindi nakakaalam, meron nga tayong bagong release na mga designs ng t-shirt at isa nga itong si Blackbeard sa design na to. Available nga rin si Whitebeard. Kaya naman kung trip nyo nga ng mga pamormang oversize na t-shirt, available na nga ito sa Shopee page natin. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Kaya naman kung trip nyo, mag-avail na nga kayo. In chapter 440 nga sa naging paglalaban nila Ace at Blackbeard sa Banaro Island, nabanggit nga mismo ni Blackbeard na itong Yami Yami no Mi daw pinili siya mismo. Sa statement nga na to, dito napapasok yung nabanggit ng mga Gorosei in chapter 1044 na yung Devil Fruit daw na Hito Hito no Mi model Nika as per sa mga Gorosei, parang may sariling isip daw itong Devil Fruit na to. Hindi nga daw nila makuha-kuha itong Devil Fruit na to at pumupunta ito sa gusto niyang makakain sa kanya. So with this logic, pwede nga nating i-assume na ganito rin yung senaryo para kay Blackbeard at sa Yami Yami no Mi. Pinili ng Devil Fruit na to si Blackbeard. Paano ko nasabi? Dahil ano bang description ng Devil Fruit na to? Sinasabi nga na ito daw ang most evil sa lahat ng mga Devil Fruit at base nga sa pagkatao ni Blackbeard alam naman natin kung gaano siya kademonyo. Posible nga nakapareho sa tatay niyang si Rax di Sebek, sobrang demonyo rin neto. Kaya naman silang dalawa nga ang pinili ng Devil Fruit na to. Kumbaga similar sa kung paano pinili ng Hito Hito no Mi model Nika si Luffy. Alam ng Devil Fruit na Hito Hito no Mi kung gaano ka-pure yung puso ni Luffy. Kaya naman siya nga ang itinadhana at pinili neto. So ngayong na-establish na nga natin na hindi OP-OP no Mi yung Devil Fruit ni Sebek, bagkos similar sa anak niya na Yami Yami no Mi, ang magiging counter-argument naman dito, bakit hindi na-recognize ni Whitebeard itong Devil Fruit na to similar sa sinabi mo kanina kay Kaido patungkol sa OP-OP no Mi ni Trafalgar Law. Bali sa tingin ko nga na-recognize mismo ni Whitebeard itong Devil Fruit na to. Paano ko nasabi? Dahil during Marineford War nga kung kailan unang pinamalas ni Blackbeard itong Yami Yami no Mi sa lahat, nakita naman natin na madali lang itong na-counter attack ni Whitebeard. Nung time nga na pinigilan ni Blackbeard itong Devil Fruit powers ni Whitebeard, alam na alam nga ni Whitebeard ang gagawin. Inatake nga niya bigla si Blackbeard gamit yung naginata niya. Meaning may idea talaga si Whitebeard sa kung paano lalabanan yung ganitong klase ng Devil Fruit. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa kung anong Devil Fruit ang taglay netong si Rax di Sebek. Kung may thoughts o idea nga kayo patungkol sa topic na to, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!